ako nung press con na para siyang scary movie. Oo nga, Solid ng Hollywood. So, may question for Derek. Derek kasi parang maganda rin siyang straight na horror. So, bakit inisip nyo na horror comedy? Actually, yun nga, na-discuss ko rin naman to. Nung press con, di ba? Nung dumating kasi ako, nag-onboard ako, gawa na siya, yung script gawa na siya, nag-input na lang ako. So, it's a horror comedy talaga na since the beginning. Parang hindi na po kinontest yung parang gawin na lang natin tong horror na straight, gano'n. Hindi na kasi takot ako sa horror. Hindi, totoo, hindi ako nanonood ng horror. Yung mga pinapanood ko kasi yung mga Texas Chainsaw, pero yung mga Emily Rose, yung mga ganun, hindi ko kaya yun. Takot ako dun, totoo. Maganda kasi siyang parang straight horror na parang wala pang yung nagpagpag ba, hindi no? Parang wala pang sige, binigyan mo akong idea. Sige, nakita mo naman yung ending, di ba? Open siya. Kaso ang problema dyan, hindi na kami yung cast nun. Hindi ako papayag. Dapat sa dami ng artista ng Viva. Congratulations. Thank you, CJ. Thank you. Thank you. Our third question will be coming from Erwin Ogawa. Anong ganap? Congrats sa lahat. Ang ganda ng movie. So, nasapon nyo lahat yung comedy, horror, and konting drama sa huli. So, yung friendship aspect ng movie, anong masasabi niyo po doon? So, friendship aspect ng movie, aside from horror and comedy. Direct. Yun yung actually yun yung talagang bottom line ng movie. It's a bromance of Mitoy and Boy. Tapos, kumbaga, sobrang bonus na yung horror at saka comedy. Kasi tumakbo yung story dun sa magkaibigan talaga di ba? Tapos natapos na bumawi si di ba? Parang ganun. So, yun talaga yung premise ng story. It's about friendship talaga. So, sa totoong buhay ba may mga talagang super close kayo na guy? Kayo yung mga lead stars? Kami. Kayo isip nyo na yun? Oo. What you see is 2007. Umarte na kami sa entablado ni Nico. Yes. Oo. Ganun na kami katagal ni Nico. So, relate ako. Parang hindi na kayo umaarte during the shooting. Oo. Hindi naman. Pero nag-i-enjoy. Mas nag-i-enjoy kami. Kasi, i-share ko lang. Go. Na lahat naman ng project nag-i-enjoy. Pero yung nangarap ka ng 2007, kasama mo siya. Tapos ginagawa mo ng 2024. Iba yun, di ba? Parang may na-achieve tayo sa pagkakaibigan natin, di ba? Na hindi na-achieve ng lahat. Correct. Di ba? Oo, kagaya sa parang marami doon sa ginagawa namin, pinag-uusapan lang namin na pwede mangyari dati. Tapos ngayon, nagagawa namin siya. At bukod pa doon, ayun nga, parang yung mga napapanood namin noon, na kinagigiliwan lang namin. Ngayon kami na yung gumagawa. So, sobrang laking regalo nun. Si Danita, pinapanood lang namin. Pinapanood namin yan, bata pa lang kami. Ganun. Thank you. Kay Miss Danita, paano mo sinabayan yung comedy nung dalawa? Grabing hirap. Kitang-kita niyo naman. Pero ang maganda ho sa kanila, lalo na yung eksena namin yung si Mang Kanor na sa harap. Hindi namin pinag-usapan yun. Talaga nagkaramdaman lang kami. Kaya, okay ba? Great job. Great job. Good luck sa movie. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Our fourth question will be from Jayco Manangan. Congrats Direk and congrats to the cast of Pagpa 24/7. Na-enjoy talaga namin yung buong field. At Direk JR po, no? Did they handpick po dun po sa mga roles nila? Or sila na po talaga in mind during the process of the film? Actually, yes. Sila na kagad nung binasa pa lang yung script, sila na yung nandun sa casting. And nung binabasa ko, swak naman talaga siya, kaya hindi na rin ako nag-contest. Sobrang fit talaga nila to, especially yung scene po ni Boyeng and Mitoy. Yes. Grabe, parang natural lang. Ang ganda nung
scene na yon, talaga na-enjoy ko yung drama scene yung dalawa. How's the preparation with that po? Well, yung eksena, sinakyan lang namin ni Nico yung... Ako personally, sinakyan ko lang yung eksena. But syempre nakatulong kasi magkaibigan talaga kami. May mga what if natatakbo sa utak mo eh. Kung talagang... Iba yun eh, nakita mo, Nico Manalo since 2006 kasama mo. Tapos what if ginawa ni Nico Manalo yun for me, di ba? So talagang kusa na lang lalabas eh, di ba? So yun, medyo nakatulong yun. Kung iba naman yung gaganap doon, hindi ko naman sinasabi na may hirapan, pero iba. Iba naman preparation. Oo, kasi... Romance to eh. Oo, bromance, yun nga, parang nagkita na kami doon. Nagkita na lang kami sa eksena, honestly. Wala kaming pinag-usapan. Alam namin kung ano yung order, di ba? May order eh. So sinunod lang namin yung order, nagkita kami doon. Siguro malaking bagay lang talaga na relax kami sa isa't isa. Alam mo yun, kaya kung nakikita nyo na parang natural lang siya, kasi yun, nagkita lang kami, tapos ginawa lang namin yung eksena. Yun. Thank you, kasi talagang parang natural talaga totoo yung scene. And na-feel talaga namin, especially me. To Gerald Napoles, napakadami mo ng Viva Films, no? Ano po yung meron dito na wala sa ibang films mo na kailangan nilang panoorin at abangan? May Influencers Night. Wala kasing Influencers Night yung nakaraang film. Wala. Sana yung instant dati nagka-Influencers Night din eh. Pero honest, di ba? Pero literal, may Influencers Night. Ngayon lang ako naka-experience na Influencers Night eh. Kumusta naman po yung malaking feeling? bagay. Malaking bagay kasi of course kayo na yung nag-spread ng kung anumang reactions at balita, ng review. So malaking bagay na may following kayo eh. Siyempre, kaya kayo finalo, naniniwala sa sinasabi nyo. So ako personally, wala akong bias dun sa kung ano man yung review yung bibitawan. Importante, may reaction kayo na sinabi sa amin. Ang kaibahan nito, yun nga, horror comedy, na sabi ko nga, ang hiling ko eh, sana, ito yung pelikula, na isa sa mga pelikula na pwedeng maging parang Adam Sandler world. Yung iba-iba naman yung theme, iba-iba yung character, iba yung project, pero makikita mo si Adam Sandler, si ganito, si ganyan, nandun din sa ibang pelikula yan, pwede kaming gumawa ng ganun. May ganun pakiramdam tong pelikula to. Lalo na si Nico Natividad din, tsaka si Wilbert Ross nandun eh. So pwede kami magpalit-palit, yung isa naman yung bida, yung isa, di ba? Pwede, di ba? Exciting, i-pitch na yan sa Viva. Again, congratulations on the cast and of course, Direct JR. Thank you, salamat. Thank you, Sir Jaco. Our fifth question will be coming from Ian D. Estrella. Hi, Direk, and sa cast. Congratulations sa films. I-enjoy ko. I do horror content kasi sa TikTok. So, natuwa ko kasi may mga references na pasok dong sa horror na trope. And then, aside from that, 90s kid kasi ako eh. Kaya yung mga jokes na may 90s reference, sobrang na-enjoy ko. So, may tanong ako kay Direk. Hindi ko lang masyado na-catch kanina, pero nasabi na parang nung binigay sa'yo yung project, may mga naka-assign na or parang hindi ikaw yung lahat na nagano, tama ba? Or Yung cast, final na siya. Nung dumating sa akin yung project. pero yung script and everything, ikaw pa yun? Yung script is done already, tapos naglagay lang ako ng director's treatment. Okay. Yung question ko lang is, if ever ba na may pwede ka pang palitan after na natapos yung film, meron ka bang gustong palitan or parang i-edit in a way? Sa akin, sa nakikita... Hindi! Nga pala, bago ako sumagot, shoutout ko lang yung bunso ko, Zaire. She's with me, supporting me. Ayun, actually, yung movie itself, pengi lang akong konting oras pa para dun sa VFX. Sa post, tingin ko, yun lang yung gusto kong baguhin. Konting oras pa para dun sa mga ano. Kasi nung nakita ko siyang final,
Sabi ko sana kung mas mahaba pa ng konti. Mga 1 week lang. 1 week of rendering. Ay, yun lang. Pero yung movie itself, ang saya, ang ganda. Sobrang nakaka-proud. And thank you, Je. Thank you, Nico. Thank you, Dali. Thank you. Thank you. Ayun. Tapos follow-up question lang, since nabanggit kanina, meron bang chance na magkaroon ng ganitong klase ng film, tapos magkaroon ng parang JR verse or Reyes verse sa Viva? Ang si Jay after nung press con kasi na bulong niya sa akin, tapos so naglalaro na siya sa utak ko, kaya lang si Boss Lucky wala pa rito, so hindi pa kami nagkikita ulit. Pag nagkita kami, meron na kaming ginagawang ganyan sa Mabex ano naman to, yung Palus, Golden Palus na ano. So, yun yung idea Tapos, eto ngayon yung magtutuloy pa. Baka, pwede nating update kita, follow kita. Maraming salamat. And syempre, question na kay Miss Dalita. Pina-follow na kita before. Yeah. Nakita kita last time yung sa Family Feud din. Basta yung nagsabi na pinapakinggan na kita from ikaw yun! Hello! Yeah. So, ito yung question ko. You're meant to be. Question ko is, ano yung pinaka-challenging na part dun sa may eksena nyo kasama silang dalawa? Kasi syempre sila, matagal na silang kasama and all. Ano yung pinaka-challenging na parts dun sa mga scenes nyo with them? Ito yung sinabi ko ng press con na sa script, magkakasama kami sa eksena, pero kailangan kunan ni Direk yung solo shot ko. So nahirapan akong sabayan yung taas ng energies na binibigay nila. So yun yung pinaka-challenging para sa akin, pero sa gabi ni Direk na itawid ko naman. Yan. Ayan, thank you. Again, congratulations sa inyo. Given na sobrang galing. Sana mapanood ko pa kayo sa next na mga comedy films. Yun lang. Thank you, Ian. Thank you, Sir Ian. So we have additional question po from CJ Says Vlog. Ayun, may nag-chat lang sa akin. So, pag daw, gagawan daw ng part 2 ang Pagpag 24/7, anong gusto niyong title, Derek? Pagpag 48. Ewan ko, siguro Pagpag 24/7 pa din. Ganun pa rin. Diba? 24/7 again. Then, Derek, follow up, kung magdadagdag ka ng cast, sino? Dadagdag ng cast, siguro ibubuk ako si Jimboy. Ibubuk ako yung character nun. May something din May something kay Jimboy Tapos, syempre, tutuloy ko pa rin si Jet. Tapos, baka merong something si Nico, babalik siya. Kasi di ba supernatural Ganon. Pwedeng ganon Thank you. Sir CJ. Anyone else who would like to ask question po? Okay. Mukhang wala na. So, for our photo op-up, guys, saan ba? Dito po tayo.